Hindi ko na matandaan kung kailan huling umaraw ng buo sa amin. Tila ba laging may manipis na ulap na nakatabing sa langit kahit pa kasagsagan ng tag-init. Siguro nagsimula ang lahat nang dumating si Ginang Reyes. O baka naman matagal nang nakatago ang dilim at siya lang ang nagbigay liwanag dito para makita naming lahat. Ako si Adrian, 16 na taon, tagabantay ng kapatid kong si Leo na 10 taon pa lang. Hindi iyon utos ng aming mga magulang, iyon ay sumpa na ipinataw ko sa aking sarili. 3 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang bunso naming kapatid sa isang ilog na umapaw. Hindi ko siya nahawakang mabuti. Kaya ngayon, si Leo, hindi ko na binibitawan. Kahit sa pagtingin, lagi siyang abot ng aking tanaw. Ang baryo namin ay isa sa mga lugar na tila kinalimutan na ng mapa. Napapaligiran ng mga tubuhan at matatandang puno ng akasya na ang mga sanga ay parang mga braso ng higanting nag-aabang. Ang eskwelahan, isang lumang gusaling kahoy na amoy gabok at basang lupa, ay nasa dulo ng pinakamahabang kalsada. Doon unang nagpakita si Ginang Reyes. Pinalitan niya si Ginang Cruz, ang dati naming guro na nagretiro na dahil sa katandaan. Iba si Ginang Reyes. Bata pa, marahil wala pang 30. Ang kanyang balat ay kutis porselana na kakaiba sa aming mga kayumanggi. Ang kanyang buhok ay itim na itim, laging nakapusod ng perpekto. Ngunit ang pinakapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang mga mata, kulay abo. Parang langit bago kumulog at tila ba may sariling lalim na hindi mo kayang arukin. Sa unang araw ng klase, sinamahan ko si Leo. "Kuya, wag mo na akong ihatid, malaki na ako," sabi niya, pero alam kong gusto niya lang magpakitang gilas sa mga kaibigan. Ngumiti lang ako at ginulo ang buhok niya. Nakatayo sa harap ng silid-aralan si Ginang Reyes at nang makita niya kami, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Magandang umaga," bati niya. Ang boses niya ay mahinahon, parang isang himig. Isang himig na sa hindi ko malamang dahilan ay nagpatayo ng mga balahibo sa aking batok. Napatingin ako kay Leo. Nakatitig siya kay Ginang Reyes, ang kanyang mga matay malaki at bilog, tila ba nabighani. At sa ilalim ng kanyang hininga, sa sobrang hina na halos hangin na lang, sinasabayan niya ang huni ng kanilang bagong guro. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Si Ginang Reyes ay naging paborito ng mga bata. Lagi siyang may dalang candy o maliit na laruan na gawa sa yantok. Mahusay siyang magkwento tungkol sa mga prinsipe at prinsesa sa malalayong kaharian, mga ibong kumakanta ng ginto, mga ilog na gawa sa pulot, mga kwentong hindi mo mababasa sa aklat, mga kwentong parang galing sa ibang panahon, sa ibang mundo. Si Leo, higit kanino man, ay lulong na lulong sa kanya. "Kuya, alam mo ba?" sabi niya isang gabi habang naghahapunan kami. "Sabi ni Ginang Reyes, may mga lugar daw na hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman ng puso." "Parang langit?" tanong ni Inay habang nagsasandok ng kanin. Umiling si Reo. "Hindi po, iba raw. Isang hardin na hindi nalalanta ang mga bulaklak." Hindi ko pinansin noon, mga pambatang pantasya, sabi ko sa sarili. Ngunit may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang huni. Ang himig na iyon ay naging parte na ng aming baryo. Naririnig kong si Leo na humuhuni ito habang naglalaro. Minsan, kahit ang ibang mga bata ay sumasabay na rin. Isang kantang walang pinanggalinan, walang pamagat,
pero unti-unting yumayakap sa aming lahat. At mayroon pang iba, ang mga aso. Sa aming lugar, ang mga aso ay parang mga bantay na hindi natutulog. Ang kanilang tahol ay nagsasabi kung may dayo, kung may ahas sa damuhan, o kung may lasing na naglalakad sa kalsada. Ngunit iba ang reaksyon nila kay Ginang Reyes. Tuwing hapon, kapag naglalakad siya pauwi mula sa eskwelahan, ang lahat ng aso sa daan ay tumatahimik. Hindi sila tumatahol, hindi rin sila kumakawag ng buntot. Nakatayo lang sila. Ang kanilang balahibo ay nakataas at magsisimulang umalong. Hindi galit, kundi isang tunog ng takot at pagkalito. Isang malungkot na alulong na sumasabay sa paglubog ng araw na parang naglalamay para sa isang bagay na hindi pa naman nawawala. Isang hapon, nakita ko mismo. Naglalakad si Ginang Reyes. Ang kanyang payong na itim ay nakasuklob sa kanya kahit pa makulimlim. Ang aso namin si Bantay na karaniway maingay at matapang ay nasa ilalim ng aming bahay, nanginginig at umuungol ng mahina. Tinitignan niya ang guro na parang nakakakita ng multo. Si Ginang Reyes ay hindi man lang lumingon. Nagpatuloy lang siyang naglalakad habang humuhuni ang kanyang kanta at sa kanyang likuran ang alulong ng mga aso ay parang isang malagim na koro. Doon ko unang naramdaman ang tunay na takot. Hindi ito yung takot sa dilim o sa mga kwentong aswang. Ito ay takot sa isang bagay na nakikita mo pero hindi mo maintindihan. Ang puso ng aming baryo. Dito naglalabas si Inay kasama ang ibang mga kababaihan. Dito rin kumakalat ang mga balita. Ang tungkol sa anak ni Aling Nena na nagtanan, ang presyo ng kopra, at ngayon ang tungkol kay Ginang Reyes. Nakita mo ba? Bulong ni Aling Sela, ang pinakachismosa sa lahat habang nagkukuskus ng damit. Hindi nababasa ang laylayan ng kanyang bestida kahit pa maputik ang daan. At ang mga paa, dagdag ng isa pa, parang hindi tumatapak sa lupa, tila ba lumulutang. "Huwag kayong maingay, baka marinig tayo," saway ni Inay, pero kahit siya ay napapatingin sa direksyon ng eskwelahan. Noon, ang mga kwentong ito ay nakakatuwa lang pakinggan. Mga alamat na pinapalaki ng mga matatanda para takutin ng mga bata. Engkanto raw. Isang magandang nilalang na naninirahan sa mga puno ng balete at kumukuha ng mga naliligaw na kaluluwa. Sinasabi nilang ang mga engkanto ay walang philtrum, yung maliit na gatla sa pagitan ng ilong at ng itaas na labi. Hindi ko pa naman nasuri ang kay Ginang Reyes. Hindi ko rin naman nais. Ngunit ang mga bulungan ay lumalakas, naging kwento ng bayan. Ang mga bata ay pinagsasabihang umuhi bago magtakip silim. Ang mga bintana ay sinasarahan ng maaga. May mga naglalagay na ng asin sa kanilang mga pasimano. Mga lumang paniniwala na akala ko ay matagal nang ibinaon sa limot, ngayon ay unti-unting hinuhukay pabalik. Isang araw, habang pauwi kami ni Leo, nasa lubong namin si Mang Cardo, ang pinakamatandang ermitanyo sa baryo. Nakatira siya sa isang dampa malapit sa sementeryo at bihira lang bumaba. Titig na titig siya kay Ginang Reyes na naglalakad sa di kalayuan. Hinila niya ang braso ko. Ang kanyang kamay ay butot balat, malamig at magaspang. "Mag-iingat ka sa kanya, iho," bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy tabako at lupa. "Ang mga kumukuha ay laging maganda ang anyo. At ang kanilang mga awit, ang siyang tali." Binitawan niya ako at nagmamadaling umalis habang nagdarasal no kung anong Latin na hindi ko maintindihan. Nilingkon ko si Leo. Nakatingin siya sa papalayong si Mang Cardo. Pagkatapos kay Ginang Reyes. Sa mga mata niya, wala akong nakitang takot.
Ang nakita ko ay pagtataka at isang anino ng pagtatanggol. "Huwag mo siyang pakinggan, kuya," sabi ni Leo sa akin. "Hindi nila naiintindihan si ma'am. Mabait siya." Ang mga salitang "mabait siya" ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Iyon din ang sinasabi ng lahat noong una. Ngayon, ang mga bulungan na ang naririnig ko at nagsisimula na akong maniwala sa mga ito. Nagsimula ang lahat sa isang bulaklak ng gumamela. Isang perpektong pulang gumamela. Walang sira na natagpuan ko sa ilalim ng unan ni Leo. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang para iyon kay Ginang Reyes. Gusto niya ang magagandang bagay, kuya. Paliwanag niya. Kinabukasan, isang makinis at bilog na bato naman ang nasa kanyang bulsa. Pagkatapos, isang balahibo ng ibon na may kulay na parang bahaghari. Mga maliliit na bagay, mga munting yaman ng isang bata, mga alay. Hindi ko gusto ang salitang iyon, pero iyon ang pumapasok sa isip ko. Parang isang ritual, isang pag-aalay sa isang hindi nakikitang Diyos. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang huni ni Ginang Reyes ay parang nakadikit sa aking pandinig. Bumangon ako para uminom ng tubig at napadaan sa kwarto ni Leo. Bukas ang kanyang bintana. Nakaupo siya sa sahig, sa liwanag ng buwan. Sa kanyang harapan ay isang maliit na kahon ng sapatos. Dahan-dahan akong lumapit. Sa loob ng kahon, nakalatag sa ibabaw ng dahon ng saging ay isang tutubi. Isang malaking tutubi na may mga pakpak na kumikinang na parang salamin. Hindi ito gumagalaw. Patay na. Munglit ang kakaiba. Perpekto pa rin ang kanyang anyo. Walang gusot sa pakpak. Buo ang katawan. "Leo, anong ginagawa mo?" Tanong ko, pilit pinapakalma ang aking boses. Nagulat siya. Mabilis niyang tinakpan ng kahon. "Wala, kuya, naglalaro lang." "Bakit gising ka pa? At saan mo nakuha yan?" "Bigay sa akin ni Ginang Reyes," sagot niya, at sa unang pagkakataon, nagsinungaling siya sa akin. Nakita ko ang pag-iwas sa kanyang mga mata. Ibig sabihin, nakita ko lang sa may hardin. Para kanina sana. Koleksyon niya raw ng magagandang bagay. Kinuha ko ang kahon. Nang buksan ko ito ay isang matinding lamig ang gumapang mula sa aking mga daliri paakyat sa aking braso. Isang lamig na hindi natural. Amoy lupa at bulaklak na nabubulok. Ibinalik ko sa anya ang kahon at isinara ang bintana. "Itapon mo yan bukas," sabi ko, mas matigas kesa sa gusto ko. "Matulog ka na." Tumanggo siya, pero alam kong hindi niya ako susundin. Habang nakahiga na ako sa aking kama, iniisip ko ang koleksyon ni Ginang Reyes. Ano pa kayang magagandang bagay ang gusto niya? At ano ang mangyayari kapag naubusan na si Leo ng mga bulaklak at bato at tutubi na iaalay? Nakatulog ako nang may isang imahe sa aking isipan. Si Leo, nakangiti habang iniaabot ang kanyang sariling puso sa guro na tinatanggap naman ito ng may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Kuya, napaginipan ko na naman yung hardin," sabi ni Leo isang umaga habang nag-aalmusal kami nagpandesal at kape. Ito na ang ikatlong beses niyang nabanggit iyon sa loob ng isang linggo. Noong una, hindi ko pinansin. Ngayon, ang bawat salita niya ay parang babala. "Anong hardin na naman yan?" tanong ni Itay na hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. "Ang hardin ni Ma'am Reyes," sagot ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Laging maaraw doon pero hindi nakakasilaw. Ang mga bulaklak, kumakanta sila at may ilog doon na ang tubig ay kasing linaw ng salamin. Sabi ni Ma'am, pwede raw akong maligo doon." Nabitawan ko ang aking pandesal. "Leo,
Panaginip lang yan. Pero parang totoo, kuya. Nandoon siya. Hinihintay niya ako. Ang Leo na masayahin at maingay ay unti-unting nawawala. Napalitan siya ng isang batang tahimik, malalim ang iniisip na mas gustong mapag-isa. Hindi na siya sumasama sa mga kaibigan niya para maglaro ng tumbang preso. Sa halip, uupo siya sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran, nakatingin sa kawalan habang hinuhuni ang kantang iyon. Ang kanyang huni ay hindi na masaya. Ito'y malungkot, puno ng pananabik para sa isang lugar na hindi naman umiiral. Isang hapon, inuwi niya ang kanyang test paper sa math. Perpekto ang score. Ngumit sa ilalim ng marka, may sulat kamay si Ginang Reyes. Hindi ito papuri. Isa lang itong salita na nakasulat sa magandang kurbada. Malapit na. Nakilabutan ako. Kinuha ko ang papel at itinago. Ayokong makita ni na inay at itay. Anong ibig sabihin nito? Anong malapit na? Gabi-gabi naririnig ko siyang bumubulong sa kanyang pagtutulog. Mga salitang hindi ko maintindihan. Minsan, binabanggit niya ang pangalan ni Ginang Reyes. Opo, ma'am. Papunta na po. Ang aking pag-aalala ay naging purong takot. Ang dating kwentong bayan tungkol sa engkanto ay nagkakaroon ng laman sa katauhan ng aking kapatid. Ang lumakong kasalanan, ang pagkawala ng aming kapatid sa ilog ay bumabalik. Hindi na ako natatakot na baka malunod si Leo. Natatakot ako na baka siya mismo ang kusang tumalon sa isang ilog na sa panaginip niya lang nakikita. Sinubukan kong kausapin siya. Leo, huwag ka nang masyadong mag-isip tungkol sa mga kwento ni ma'am mo. Mga kwento lang yun. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon parang hindi ko na siya kilala. Ang kanyang mga mata ay may lalim, parang mga mata ni Ginang Reyes. Hindi mo kasi nakikita, kuya. Pero ako, nakikita ko. At maganda ron. Walang lungkot. Ang mga salitang walang lungkot ay tumusok sa aking puso. Iyon ba ang pangako niya? Isang lugar na walang kalungkutan? Para sa isang bata tulad ni Leo na lumaki sa isang bahay na laging may anino ng pagluluksa, iyon ay isang alok na mahirap tanggihan. Biyernes ng hapon, sinundo ko si Leo sa eskwelahan gaya ng dati. Ngunit wala siya sa pila ng mga batang pauwi. Tinanong ko ang kanyang mga kaklase. Nauna na po, Kuya Adrian, sabi ng isa, kasama si Ma'am Reyes. Naramdaman ko ang pamilyar na kaba. Bakit sila magkasama? Saan sila pupulta? Tumakbo ako palabas ng gate ng eskwelahan. Ang kalsada ay mahaba at walang tao, maliban sa ilang naglalakad sa di kalayuan. Walang Ginang Reyes, walang Leo. Napatingin ako sa gilid ng kalsada sa may hanay na malalaking puno ng akasya na naghihiwalay sa eskwelahan at sa malawak na tubuhan. At doon, nakita ko sila. Naglalakad si Leo papasok sa isang landas na hindi ko pa nakikita kailanman. Isang maliit na daan na parang sariwang-sariwa pa, na tila kabubukas lang sa pagitan ng mga puno. Sa dulo ng landas na yon, nakatayo si Ginang Reyes. Nakatalikod sa akin, ang kanyang itim na payong ay nakabukas kahit pa hindi naman umuulan. Leo! Sigaw ko. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad na parang may magnet na humihila sa kanya. Tumakbo ako papalapit, sinusubukang habulin sila. Ang aking mga paa ay bumabaon sa malambot na lupa. Leo! Bumalik ka! Huminto si Ginang Reyes sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Itinaas niya ang isang kamay, hindi para kumaway, kundi para pigilan ako. At sa isang kisap mata, nang kumurup ako dahil sa pumasok na alikabok sa aking mata, nawala sila. Nawala ang landas, nawala si Ginang Reyes, nawala si Leo. Ang natira na lang ay ang pader ng mga puno ng akasya, siksik at walang daanan. Para ako nananaginip, hinaplos o ang mga puno,
Kinapa ang espasyo kung saan ko sila nakita. Wala. Puro magagaspang na balat ng kahoy at makating dahon. Leo! Ang sigaw ko ay nilamon ng katahimikan ng tubuhan. Tumakbo ako pabalik sa kalsada, nagbabaka sakaling namamalikmata lang ako, na baka sa kabilang direksyon sila nagpunta. Ngunit wala. Ang kalsada ay disyerto. Ang langit ay nagiging kulay kahil. Takip silim na. Umuwi ako, tumatakbo. Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang bawat anino ng puno ay parang nag-aabang na halimaw. Ang bawat huni ng kuliglig ay parang panunuya. Pagdating ko sa bahay, nadatnang ko si inay sa may bintana, nag-aabang. Adrian, nasan si Leo? Hindi ako makasagot. Ang laway ko ay tila natuyo. Paano ko sasabihin sa kanya na nakita ko siyang kinukuha ng isang nawawalang landas, na isinama siya ng isang guro na may mga matang kulay abo at may huni na parang sumpa? Ang gabing iyon ang pinakamahaba sa aming buhay. Si Itay, kasama ang mga tanod at ilang kapitbahay, ay naghanap sa buong baryo. Sinuyod nila ang tubuhan, ang ilog, ang bawat sulok. Isinisigaw nila ang pangalan ni Leo hanggang sa mamao sila. Ako, naiwan sa bahay kasama si inay, na yakap-yakap ang isang lumang litrato ng aming tatlong magkakapatid. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang tungkol sa huni, ang mga alay, ang hardin sa panaginip, ang nawawalang landas. Nung una, ayaw maniwala ni Itay. Guni-guni mo lang yan, Adrian. Pagod ka lang, sigaw niya sa akin. Pero nakita ko ang takot sa likod ng kanyang galit. Ngunit si inay, naniniwala siya. Ang mga babae sa aming lugar ay mas bukas sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Nang bumalik sila sa madaling araw, wala pa rin silang daladalang Leo. Pagod at bigo, umupo si Itay sa isang sulok na pasabunot sa kanyang buhok. At buon, may kumatok sa aming pintuan. Si Mang Cardo, ang ermitanyo. Pumasok siya nang hindi na naghihintay na pagbuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa aking mga magulang. "Nasaan ang bata?" tanong niya. Ang boses niya'y garalgal. "Nawawala," sabi ni inay, humihikbi. "Hindi siya nawawala," sabi ni Mang Cardo, at ang kanyang mga salita ay tila bumigat sa hangin. "Kinuha siya. Sinaklot." Saklot. Isang salitang bihira kong marinig. Isang salitang mas matanda pa kaysa sa baryo namin. Hindi ito nangangahulugang simpleng pagkuha. Ito ay isang pag-aangkin. Isang pag-aari ng isang hindi tao sa isang tao. Sinasabi ng matatanda na kapag ang isang engkanto o maligno ay nagustuhan ng isang mortal, lalo na ang isang batang may lungkot sa puso, isang perpektong sidsilan, hindi na nila ito pakakawalan. Aangkinin nila ito sa kaluluwa at katawan hanggang sa ang bata ay maging parte na ng kanilang mundo. "Ang guro," sabi ko nanginginig. "Si Ginang Reyes." Tumango si Mang Cardo. Hindi siya tao. Isa siyang nilalang mula sa tubuhan. Matagal na siyang nag-aabang, naghahanap ng mapapalitan sa kanya. At nakita niya ang iyong kapatid, isang batang may lungkot sa puso, isang perpektong sidsilan. "Anong gagawin namin?" tanong ni Itay. Ang kanyang pagiging moderno at praktikal ay tuluyan ng gumuho. Umiling si Mang Cardo. "Wala na. Kapag ang isang bata ay nagpadala sa awit at pumasok na sa kanilang daan, sarado na ang pinto. Ang paghanap sa kanya ay parang paghabol sa hangin. Ang tanging magagawa niyo na lang ay magdasal at maghintay." "Maghintay saan?" Hindi sumagot si Mang Cardo.
Tumingin lang siya sa labas, sa direksyon ng eskwelahan, kung saan ang mga puno ng akasya ay nakatayo na parang mga itim na bantayog sa dilim. At sa katahimikan ng madaling araw, sa gitna ng pag-iyak ni inay at ng mabibigat na paghinga ni itay, narinig ko ito. Mahina pero malinaw. Ang huni, ang huling awit ni Ginang Reyes, dumadaloy mula sa tubuhan na parang isang paalam o isang pasasalamat. Lumipas ang 1 linggo. Ang paghahanap ay opisyal nang itinigil. Sinabi ng mga pulis na baka nalunod sa ilog o kinuha ng mga sindikato. Mga paliwanag na para sa mundo ng mga tao. Ngunit sa aming baryo, alam naming lahat ang katotohanan. Hindi na namin ito pinag-uusapan ng malakas, pero naroon ito sa bawat tingin, sa bawat buntong hininga. Ang bahay namin naging isang malaking libingan. Si inay ay laging nasa loob ng kwarto ni Leo. Inaayos ang kanyang mga damit, nililinis ang kanyang mga laruan, na para bang babalik siya anumang oras. Si itay ay tumanda ng 10 taon sa loob ng 7 araw. At ako ang naging bantay ng alaala ni Leo. Isang hapon, pumasok ako sa kanyang kwarto. Ang amoy ng alikabok at ng pagiging bata ay naroon pa rin. Ngunit mayroon pang ibang amoy. Isang amoy na matamis at nakakahilo. Amoy ilang-ilang. Ang pabango ni Ginang Reyes. Lumapit ako sa kanyang kama. Ang unan ay amoy ilang-ilang. Ang kumot, pati na ang maliit na libro ng mga kwentong pambata sa kanyang mesa. Tila ba ang kanyang esensya ay humalo na sa lahat ng pag-aari ni Leo, isang permanenteng mantsa. Sa ilalim ng kama, nakita ko ang kahon ng sapatos. Ang kahon kung saan niya itinago ang perpektong tutubi. Dahan-dahan ko itong kinuha. Nang buksan ko, wala na ang tutubi. Sa halip, ang laman nito ay isang tuyong dahon ng akasya. At sa ibabaw ng dahon, nakasulat sa pamilyar na kurbadang sulat kamay ay isang pangalan. Adrian. Nahulog ang kahon mula sa aking mga kamay. Isang malamig na agos ng takot ang bumalot sa akin. Hindi pa siya tapos. Ang saklot ay hindi lang para kay Leo. Ang Leo ay ang alay, ang bayad. Ngulit, hindi ko alam para saan. Lumabas ako ng kwarto, sinara ang pinto. Ngulit, hindi ko na kayang tignan ang pintong na iyon nang hindi nararamdaman ang lamig. Ang kwarto ni Leo ay hindi na isang silid. Isa na itong altar. Isang paalala ng isang kasunduan na hindi kami ang gumawa, pero kami ang nagbabayad. Si Ginang Reyes ay hindi na bumalik sa eskwelahan. Naglaho siyang parang bula. May bagong gurong dumating, isang matandang babae na may malumanay na ngiti. Ngunit ang mga bata ay takot pa ring maglaro malapit sa hanay ng mga puno na akasya. Ang mga alunong ng aso ay tumigil na. Ngunit ang katahimikan na pumalit dito ay mas nakakabingi. Alam kong nagmamasid siya mula sa kanyang hardin, mula sa likod ng mga puno, mula sa mga panaginip. At ngayon, alam na niya ang pangalan ko. Nagsimulang magbago ang lahat. O baka ako lang ang nagbago. Ang mga anino sa hapon ay tila humahaba, kumakapit sa aking mga paa. Ang tunog ng hangin sa tubuhan ay parang mga bulong na may pangalan ko. Ang huni. Lagi kong naririnig ang huni. Sa tunog ng bentilador, sa agos ng tubig sa gripo, sa pagitan ng mga salita sa radyo. Nandoon lagi, sa bingit ng aking pandinig, isang paalala. Minsan nakikita ko siya,
Isang sulyap lang. Isang babaeng may itim na payong sa kabilang kalsada. Isang mukha sa bintana ng dumadaang bus. Isang anino sa likod ko kapag napapatingin ako sa salamin. Ngunit sa isang kurap, nawawala siya. Naiiwang nanginginig ang aking mga tuhod at nanlalamig ang aking pawis. "Adrian, ayos ka lang ba?" Tanong sa akin ni inay. "Namumutla ka?" Tumango lang ako. Paano ko ipapaliwanag na ang mundo ko ay unti-unting nababaluktot, na ang mga linya sa pagitan ng totoo at ng guni-guni ay lumalabo na? Sasabihin nilang nababaliw na ako dahil sa pagkawala ni Leo, dahil sa guilt. Siguro ito ang parusa sa akin. Hindi ang pagkawala ng aking mga kapatid, kundi ang mabuhay ng may alaala nila habang ako ay unti-unting namawala sa sarili ko. Naglalakad ako isang gabi pa uwi. Ang poste ng ilaw sa kanto ay patay-sindi. Sa bawat pagkurap ng ilaw, may nagbabago sa eksena. Sa isang kurap, isang normal na kalsada. Sa susunod, ang mga puno ay tila mas malapit. Sa isa pa, may anino ng isang bata na nakatayo sa dulo. Tumakbo ako, ngulit kahit gaano ako kabilis, parang hindi ako umuusad. Ang bahay namin ay parang lumalayo. Ang hangin ay bumibigat at ang huni ay lumalakas, nanggagaling sa lahat ng direksyon. Napaluhod ako sa gitna ng kalsada, tinatakpan ng aking mga tainga. "Tama na! Tama na!" bulong ko. Nang tumigil ang pagkurap ng ilaw, bumalik sa normal ang lahat. Ngunit, nang tumayo ako, may nakita akong isang bagay sa lupa. Isang perpektong pulang gumamela, katulad ng bulaklak na nakita ko sa ilalim ng una ni Leo. Pinulot ko ito, at sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot. Ang naramdaman ko ay pagkapamilyar, isang pagtanggap. Alam ko na, hindi ako ang susunod na kukunin. Ako ang susunod na mag-aalaala. Ako ang magiging tulay. Ang aking takot, ang aking guilt, ang aking mga alaala, ito ang pagkain niya. Ito ang nagpapanatili sa kanya. Hindi niya kailangang kunin ako. Dahil pag-aari na niya ako. 10 taon na ang lumipas. Nakatira na kami ngayon sa Maynila. Ibinenta ni na inay at itay ang aming bahay at lupa sa probinsya sa mababang halaga para lang makalayo. Sinubukan naming magsimulang muli. Nagtayo si itay ng maliit na talyer. Si inay ay nag-aalaga na ngayon ng aking 2 pamangkin. Sinubukan naming ibaon ang baryong iyon sa aming mga alaala. Pero ang mga bagay na ibinaon sa lupa ay laging nakakahanap ng paraan upang tumubo muli. Ako, heto, isang guro. Isang guro ng panitikan sa isang pampublikong paaralan. Marahil ito ay isang uri ng kabalintunaan. O marahil ito ang aking paraan ng pagbabantay. Tinitingnan ko ang aking mga estudyante, mga batang masayahin at puno ng pangarap, at sinigurado kong walang sino man sa kanila ang may lungkot sa mga mata. Sinigurado kong walang sino man sa kanila ang humuhuni ng isang kantang hindi nila alam kung saan nanggagaling. Hindi na ako nakakakita ng mga anino. Hindi ko na naririnig ang mga bulong. Ngunit hindi ibig sabihin na nawala na siya. Ang saklot ay isang pamana. Isang laso na dumadaloy sa dugo ng isang pamilya. Naghihintay ng tamang oras, ng tamang kaluluwa na kakapitan. Gabi-gabi, bago matulog, tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata tila ba may sariling lalim na, parang langit bago kumulog. Minsan,
kapag ako ay mag-isa sa katahimikan ng gabi habang nagwawasto ng mga papel. Hinuhuni ko ito, ang awit. Ang huling awit ni Ginang Reyes. Hindi ko na ito nilalabanan. Parte na ito ng kung sino ako. Isang alaala ng hardin na hindi ko nakita at ng kapatid na hindi ko na muling mayayakapan. Hindi ko alam kung ang halimaw ay totoo o kung ang aming paniniwala ang nagbigay buhay dito. Hindi ko alam kung ang sumpa ay supernatural o psychological lang. Ngulit sa huli, ano pa ba ang pinagkaiba? Ang kwento ay tapos na. Ngunit ngayon, ito'y naninirahan na sa loob ko. At sa pagkwento ko nito sa iyo, marahil isang butil nito ay naipasa ko na rin. Mag-ingat ka. Baka isang araw sa bingit ng iyong pandinig, marinig mo rin ang isang pamilyar na himig. Isang kantang walang liriko. Isang awit na nag-aabang.